Welcome to Parenting 101. Kalma. Part 1. Mga nanay, tatay, at tagapag-alaga, pamilyar po ba kayo sa mga sandaling parang may dumaan na bagyo sa inyong bahay? Iyong tipong may batang hindi mapakali, maingay, at pasaway. Baka senyalis na po iyan ng child disruptive behavior. Hindi po kayo nag-iisa dahil meron po tayong 3 video na tutulong para po mas maging maayos ang pag-uugali ng ating mga anak. Sa unang parte, ating tatalakayin kung ano nga po ba ang kahulugan ng child disruptive behavior at kung ano po ang mga salik kung bakit po ba ito nangyayari sa ating mga anak. At sa pangalawang parte ng ating video, tatalakayin naman po natin kung ano ang mga intervention na maaaring makatulong sa inyo sa atin bilang mga magulang. At sa huling part ng video natin, tatalakayin po kung ano po ba ang kahalagahan ng maagap na interbasyon sa ating mga anak. Ang disruptive behavior o nakakagambalang ugali ay anumang kilos o gawa niya nakakahadlang, nakakaapekto, nakakasagabal sa isang normal na sitwasyon, lalo na kung ang isang lugar ay structured na lugar katulad ng paaralan o tahanan. Nakakagambala kasi ito ay nakakaapekto, nakakasagabal sa pagpapatuloy ng isang gawa. Unang-una yung sa biological o yung genetics na ating tinatawag. Lalo na kung ang bata ay lumalaki na nagkakaroon ng hormonal changes o hormonal imbalance. So environmental, pwedeng sa pamilya, pwede rin naman yung maaari sa pamilya, yung parenting style, masyadong mahigpit o masyadong maluwag naman pagdating sa disiplina ng bata. Sa environment din, baka yung kapaligiran ay magulo at may nakikitang hindi magandang pag-uugali yung bata na nakaka-apekto din. So, meron din tayo social o yung peer factor, no? Social, kabahagi pa rin dito yung mga nakakasama ng bata. Baka may grupo siya, pwedeng sa loob ng paaralan. Yes, oo. Pwedeng sa loob ng paaralan o sa community mismo. Kaya nga yung may tinatawag tayong peer pressure o yung bad behavior na nakikita ng bata din sa paligid. Yung cultural community, halimbawa na yung pagdating sa mga social media, nakaka-affect din niya sa mga lalo bata. Lalo na ngayon, yes, ang mga bata ngayon talaga ay updated na. Kaya nakikita. Yes, kaya kailangan talaga natin yung media awareness o yung pagpili talaga kung ano ba yung papakinggan, papanoorin ng isang bata. Yung personal development ng isang bata. So, ibig sabihin, paano ba lumaki ang isang bata? Napaka-importante yung influensya ng pamilya. Kung maayos ang pamilya, yes, kung maayos ang pamilya, structure, maayos din lalaki ang bata. Pero kung lumaki siya sa pamilya na may violence, ayun, nagkakaroon ng problema. Tapos, natutugunan ba yung pangangailangan ng bata? Yun, isang salik din, no? Baka mamaya ang bata ay nagugutom. Mga basic needs na hindi natutugunan, nakaka-apekto din yun. O kaya naman, baka laging napapagalitan ang bata. O baka naman yung abusive yung parents na nakakaranas ng karahasan ng bata. Kaya ito rin yung ginagawa niya sa paaralan at ganun din sa kapwa niya bata. Hindi niya masabi, kaya parang ginagawa niya lang kasi nararanasan niya eh. So, parang modeling kung ano yung nakikita, ginagaya ng mga bata. Yes, social learning theory ni Bandura. Babalik ang Parenting 101, Kalma.